your time waiting for that second chance, for a break that would make it okay. There's always some reason to feel not good enough, and it's hard at the end of the day. I need some distraction, oh, beautiful release. Memories seep from my veins. Let me be empty, oh, weightless, and maybe I'll find some peace tonight in the arms of the angel. Fly away from here, from this dark, cold hotel room, and the endlessness that you fear. You are pulled from the wreckage of your silent reverie. You're in the arms of the angel. May you find some Maraming salamat sa inyo kasi sa panahon ngayon na alam niyo mabuti ang mama namatay, andyan si Ram. At isang mama na mayapa ng kasama niyo ang kapatid ko, syempre. At ang dalawa niyang drama anthology queen, sisters, si Lorna Si Aida. Wala na si Che. at si Nora at si Dilma Santos. Ay, wala na si wala na si Nora, tegil na. Hindi si Nora. Si Lorna Tolentino na lang at saka si Vilma Santos. Una-una, Nanay Tita, salamat ha. Kasi ikaw ang kapatid ng mama na pinakamalapit at laging nandiyan para sa kanya. Sa kabila na may sakit ang asawa mo noon, hindi ka nadadalawang isip na lagi i-check ang mama ko noon. Salamat sa iyo, Nay. Alam mo nung nabubuhay pa ang tatay, salamat sa inyong dalawa. Hindi ko na mapasalamatan ng tatay Omi dahil nasa langit na siya, kasama na siya ng mama. Pero maraming salamat sa inyo. Natatandaan mo ba noon, nung Pasko, nakwento ko ito ng buhay pa ang tatay. Ayoko umiyak kasi kagigitin ko ng papangit ako. Nang ang papa kasalukuyan noon na wala na sa piling namin. Buhay pa naman ang papa noon pero wala lang sa piling namin. Dinala niyo, pumunta kayo sa bahay noon. Pasko yun. Nagulat kayo dahil wala kaming kahanda-handa. Walang kapera-pera nun ng mama. Dinala niyo kami ng mga pagkain. At hindi ko yung makakalimutan habang ako yung nabubuhay. Sabi ko yun sa tatay, kung ano mga iniregalo ko sa iyo noon, sabi ko, kulang pa yan sa lahat ng mga mabaitan na ipinakita mo sa amin nung nabubuhay ka pa. At syempre, ang Nanay Tita, ng mga panahon na kailangan pa nilang mangambas ng mama para lang may extra pagkakakitaan. Dahil alam niya naman mahirap magpalaki ng dalawang anak. Dahil sa dami ng gastusin. Salamat na kasi naturuan mo ang mama ko pa paano magbenta ng mga gamot. Pero wala daw talagang tatalo sa iyo kapag bebenta ng gamot. Dahil tayo daw pinakakuripot at pinaka-matataray ng mga tindera napapabilis pag ikaw na daw nagsalita. Kaya bilib na bilib ang mama ko sa iyo noon. At kapag hindi kumikita ang mama noon, natatandaan ko sinasabi niya,
binibigyan mo daw siya, inaabutan mo palagi. O kaya ikaw na mismo magbebenta ng mga binibenta ng produkto. And syempre, ang pinakamagandang si Vilma Santos. Alam pong, Nay, maraming salamat. Huwag ka naman susunod agad, ha? Nandiyan tatay, kasama ko. Okay kagad susunod. May bisita ka po. Ayun, kamukha niya si Cherry Pie Picache. Kumusta po? Siya may Picache Hindi daw. mo na ako kilala, Arvin. Kasama mo daw siya sa Saipan. Kaibigan mo raw. Kaibigan Ako sa sumama ka Saipan. na sa Saipan. Ay! Oo. Oh my God, Tita Yen! Kumusta na? Kumusta ka na? Naku, mabuti naman po. Si Tita Yen pala ang sekretary ng Consul General noon sa sa Saipan. Consul General ng Pilipinas sa Saipan. Naku, maraming salamat, Tita. Thank you. Thank you for being so nice to me and to my family. And she always know that I'm always fond of talking about my mother so much. Because I love my mother so much. And, ayan, kay Vilma Santos muna tayo. Sabi ko, ayoko umiyak, di ba? Pero pag ang nanay, ipasasalamatan ko, syempre. Alam niyo, sa dami ng sakripisyo ng mama, syempre hindi rin mawawala ang sakripisyo ni Florencia sa akin. Lalo na nung ako'y nag-aaral na ng college, yun yung mga panahon na ang mama ay nawalan na ng pangkabuhayan showcase. So kami ay nabubuhay na noon sa bawat kembot at kumpas ng kamay ni Vilma Santos. Alam niyo, ang nanay noon nako, kung ang mami ay masyadong workaholic, iyan naman, workaholic din. Shopaholic pa yan, dahil ang bawat binibili niyan, ibebenta niyan. Alam kong sobrang sakit na nararamdaman ng nanay ngayon, lalo na 7 years ago, nawala si Gerald. And the pain will never go away. The pain will always remain fresh. And the pain will always remain there, no matter how long the years pass by. Naririnig ba ako? Maayos pa? Hindi ba mukhang wrong? Okay lang. Maliwanag naman. And syempre yung pain, yung sugat, nadagdagan ulit sa pagkawala ng mama. And I know how much you love my mom so much. Alam ko kung paano mo minahal ang mama, lalo na nung dalaga pa. Kasi hindi naman makikilala ng mama ang napakagwapo kong ama na nasa tabi ng Amang William ngayon. Kung hindi dahil sa iyo. Tingnan niyo naman, pero salamat din at ipakilala niyo ang papa sa mama. Kung hindi ang papangit namin kapatid niya. Tama yun. Tama yun. Oo naman. Tsaka tinabi ko, tsaka Nay, salamat sa pagtitiis. Tsaka syempre, alam ko din naman ang mga away ninyo ng mama noon. Sabi nga ng mama ko sa dalawang anak niya, ako daw ang isang yung tape recorder. Dahil kung po pwede ko nga lang daw bang i-play lahat ng mga nangyayari, kaya kong tandaan lahat, from top to bottom. Pero sabi ko nga sa kapatid ko, I don't wanna recall and I don't wanna say anything anymore. Ililibing ko ang lahat ng mga masasamang alaala na yan kasama ng mama. Because I want my mother to be so happy. Nakita niyo naman sa burol niya ngayon, yan ang sorpresa na sinabi ko hanggang sa uli. Gusto ko siyang iburol na parang isang reyna. Bukas din, may sorpresa din ako. Gusto ko siyang iatid sa huling hantungan na parang isang presidente naman. O, diba? Sayang naman kasi ang outfit ng mami ko kung meron disco light yan, kamukha niya si
Ay, ganda sana. And syempre, yan, Tatay William, maraming salamat. Dahil, Nasa labas, Dahil- Tatay William. Nasa labas. kasi kahit na, okay lang naririnig naman siguro. Kasi kahit na hindi kumpleto ang pamilya namin, naramdaman namin na kami ay nagkaroon ng tatay, nagkaroon ng kumpletong pamilya. Kasi for very long time kami ay nakitatay din sa iba. Kaya di ba pag Father's Day, masaya ako kapag nakakasama ko sila noon. Tama na ang iyak dahil wala nang sakit, muli nang nakakalakad ang mama. Alam ko noon lagi niyo sinasabi sa akin na gawa ng paraan para makalakad ang mama. Noon pa man alam kong hindi niya siya makakalakad ang mama. Pero sa tuwing nagagalit kayo sa akin noon, sinasabi niyo na wala akong ginagawa. Siyempre, yung sakit ng loob ko noon na sabi ko nga, kahit nabigyan ako ng maraming pera ng Panginoon, pero hindi ko lang maibabalik ang mama sa dati. Ano pang silbi ko bilang isang anak. Pero, wala kayo naririnig kasi sabi ko, hindi ito ang tamang panahon para malaman niyo yan. And then, Ate Heidi, salamat nga pala sa dadala mo lagi kay mama sa doktor. Saka ikaw ang lagi nag-aayos ng papeles ng mama. Maraming salamat. At syempre si Ate Dea at si Ate Arlene, salamat sa inyo. Parang may bonus kayo sa akin sa Pasko. Sabi ko parang may bonus yata si Arlene at si Dea sa akin sa Pasko kasi mga nakakasama ng mama yan. Si Maricel. Sa nagbabantay ba si Mase? Oo. Ito nga, mahirap din siya rito. And syempre, si Ate Marlene, ang paboritong pamangkin ng mama ko yan. Doon ko nakitang na heartbroken ng mami nung nag-asawa ang Ate Marlene ng maaga. Kasi pangarap talaga ng mama noon na may makapagtapos sa kanilang magkakapatid. Kasi gusto ng mama talaga na makapagtapos din ng Ate Marlene kagaya niya. Kasi alam ng mga kapatid ng mama na nasa harapan ngayon kung gaano katayong mangarap ang mama. Kaya naisama pati mga pamangkin niya. Yung mga pamangkin niya na natarayan niya, for sure, che, natarayan kayo ng mama noon, di ba? Si Mase, natarayan. Si Arlene, nakita mo naman siguro kung paano nagta-tiger mode ang mama noon nung nasa Dayan Gardens pa yan. Yes. Oo. Kasi, Boss namin yan eh. kasi si Mami, masyadong perfectionist, ano ba tawag dito? Stricta. Masyadong stricta yan. Kasi pag trabaho, ayaw niya nalandian. Galit sa malandian eh. Ayaw niya nalandian, pero galit sa malandi, pero unfortunately, nagkaroon siya ng napakalanding anak. Ay, Diyos ko. Kaya nga sabi nga ng mama ko, naku, lahat na kinabubisitan kong malandi, lahat napunta sa'yo, anak. Ano ba nangyari sa'yo? Sabi ko sa kanya, ay, wag mo na ako tanungin, ikaw ang gumawa sa akin. alam mo ang mama sa tuwing kausap ko lagi tumatawa yan. May ka nagagalit, tumigil ka na, naiihi ako. Sabi ko, nakadiaper ka naman, umihi ka lang hanggat gusto mo. Sabi ko sa kanya. Pero, ang pinakahuling biro ko talaga sa kanya na talagang hindi ko talaga makakalimutan. Sabi ko, Mama, alam ko na kung saan ang amoy mo
nasa Intramuros. Kasi yung mga kabayo nakapark doon, kaamoy mo. Ganun pala ang amoy ng amoy mo, amoy ng ihi mo amoy ng ihi ng kabayo. Kaya pala lagi mo tinasabi, puting kabayo, kasi sabi ko, ay, alam ko na. Kaya yung mga, alam ni Ran yan, kasama kami tatlo, ako, si Ran, si Joy. Sabi ko, ay, kaamoy ng ihi ng mama, pero Diyos ko, sabi ko, kung maibabalik ko pa rin ngayon ang pagkakataon na yan, kahit 10 kabayo pa, isama mo na ang kalabaw, baka, kambing. Kasama ko lang ang mama, okay na sana. But unfortunately, hindi. And syempre, ang papa, iniisip ng mga tao sa paligid natin, galit na galit ako sa iyo. Galit na galit ako sa nangyari. Nung nagkukwento ka nang dumating ka, gusto ko sana ikwento kung paano ka umalis. Dahil tandang-tanda ko lahat pa. Tandang-tanda ko kung paano umiyak ang mama, kung paano niya ako niyayakap ng panahon na umalis ka na. Pero sabi ko nga, ibaon natin sa limot o ibaon na natin yan kasama ng mama bukas. And hindi naman kami mabubuong magkapatid kung wala ka. Kaya sabi ko, salamat talaga sa napaka-precious mong DNA kung hindi ang pangit namin dalawang magkapatid. Kasi sabi ko nga, at ang mama, never kaming tinuruang magalit. Ang sabi niya, kapag nakita niyo yung ama niyo, puntahan niyo. Sabi niya, tsaka kung bata pa, kung gusto ko daw tumira doon, tumira ka doon kung gusto mo. Pero syempre, bilang anak, hindi ko naman iiwanan ng ina ko. Dahil alam ko naman na kapag iniwanan ko ang mami, heartbroken yan. Pa, matagal kong hindi nasabi sa'yo. Ilang taon ka na ba, Ram? 36? 35 pa lang daw. 35 ko pa lang ba? Akala ko 36 ka na. Mukha ka na kasi 40 years old ngayon. Hindi bata pa kasi ako 26 lang eh. Sa mga hindi nakakaalam, huli ko pong nakita ang papa 35 years ago. Araw po ng birthday ko noon, July 31. Kaya tuwing birthday ko noon, simula nung mga nakaraan, nung hindi ko pa nakakatawad ang papa noon, tuwing birthday ko, para ako nagluluksa. Kasi yan ang araw na ang papa nawala na sa amin. Pero alam niyo nung nakilala ko si Kristo, natuto ako magpatawad. Sabi ko, yan ang pinakamasarap na regalo na naibigay ko sa buong buhay ko. Patawarin ko ang aking magulang. Patawarin ko ang aking ina, patawarin ko ang aking ama, at patawarin ko din ang aking sarili dahil nagalit ako ng napakahabang panahon. Kaya pa, yan ang sinasabi ko sa iyo, stop the remorse, forgive yourself. We cannot bring back the past years and the past memories. Kasi tapos na yun eh. We can start all over again. Nawalan kami ng nanay, but we always have a father. And nakita niyo naman ang biyaya ng Panginoon nung natuto ako magpatawad. Kaya sa bawat isa sa inyo, kung may mga sama ng loob kayong daladala ngayon sa mga puso ninyo, hinihiling ko yan na ibaon ninyo kasama ng mama bukas kapag hinatid na natin sa Galilee. At maniwala kayo, ang biyaya at pagpapala ng Panginoon ay ibubuhos sa inyo ng sobra-sobra. Kasi natuto kayo magtatawad. Iyan ang pinakamasarap na iniregalo ko sa mama nang pinatawad ko silang lahat. Kasi wala namang perpekto sa mundo. Walang kahit anong pilit mong hanap ng maganda sa mundo, wala. Kasi walang contentment,
Pero pag natuto ka magpatawad, patututo kang makontento, at matututo kang magandahan kahit si Masay ang katabi mo. And syempre sa kapatid ko, ngayong narinig ko yung talumpati mo. Kaso patapos na. Nako, salamat sa kapatid ko dahil alam niyo si Ram, ilang beses muntik mamatay yan. Ilang beses muntik mamatay yan. Kung titingnan niyo yung mga daliri ng mama ko, maraming peklat yan kasi ilang beses isinubo ng mama ko ang daliri niya sa bibig ni Ram kapag tumitirik ang mata niyan. Salamat sa kapatid ko dahil hindi pa rin ako mag-isa. May kasama pa rin ako. At nandiyan pa ang papa. At syempre sa hipag ko, alam kong napakadami ninyong naririnig. At alam kong may mga sama ng loob kayo sa hipag ko na yan. Pero ako na lamang sana ang tingnan ninyo. Never ako nagalit. Never akong nagsama ng loob. Kasi alam ko naman ang health situation ng mama. Ate Heidi, alam mo yan. Yes, alam ko yan. Alam kong sa ating dalawa nauunawaan mo ang sinasabi ko na minsan may sinasabi ang mama na hindi niya na masyadong naiintindihan. Out of emotion and galit na lang. Yung mabilis na kasi siyang napakaswerte na lang, hindi niya kami nakalimutan ni Ramangga sa pinakauli. Kasi nagkakaroon siya ng dementia and Alzheimer. Yung Parkinson's niya was developing rapidly and it affects the brain so much. Marami siyang nasasabi, marami siyang pag nakikita niya, iba na yung sinasabi niya. Siyempre kapag naisumbong na sa mga kapatid niya, iba na rin ang nagiging perception, iba na yung iniisip. Siyempre nauunawaan ko din naman ng mga kapatid ng mama kasi kapatid yan. And always remember, ang mga nauna sa atin ay masyadong conservative at ang mga pumalit ay masyado na makokyondi. Kaya naiintindihan ko naman, Joy, sa mga panahon na wala kaming dalawa ni Ram, salamat dahil ikaw ang nakasama ng mama. Thank you for being her daughter for the time being that we are not there with her. And thank you for taking care of mom so much. There is no perfect daughter-in-law. Siguro naman, yung mga babae kong pinsan na may mga asawa, ayan, walang perfectong manugang, wala rin perfectong biyanan. Dahil kung may perfectong manugang na lagi kayong sweet at perfectong biyanan, malamang matagal na nag-end of the world. Kaya si Mama at si Joy, ang masasabi ko talaga na perfect epitome of a colorful relationship ng biyanan at ng manugang. At syempre, muli yung mga pinsan ko na kong pasalamatan. At syempre, of course, the Lord, hindi mawawalan ng pasasalamatan ko ang Panginoon kasi hiniling ko lang talaga sa Panginoon na kunin niya ang mama nang natutulog lang. Bago po ang lahat, gusto ko pong magpasalamat sa lahat ng mga taong nakikiramay sa amin sa panahon ito at sa mga taong nagmamahal sa amin. Lalo sa aming mahal na ina. Maraming salamat po sa inyo, sa aming mga tiyahin na nagmamahal sa amin at nag-aalaga sa aming ina. Sa aming pinsan, pamangkin, kaibigan, kapitbahay, at sa lahat na nandito. At sa mga nagsipunta, simula pa noong unang gabi ng mama dito. Thank you po sa inyo, sa mga kakilala at kaibigan ng aking kuya na nagmamahal sa aming ina.
Maraming salamat po sa inyo sa pagpapaabot ng pakikiramay at tulong niyo sa amin. Sa lahat ng mga kaibigan namin at buong pamilya ng Kuya Mine. Maraming salamat sa pag-alala at tulong niyo sa amin kahit nung nabubuhay pa ang aming ina. Salamat sa pagturing sa mama namin na parang ina muna din. At sa mga magulang mo na itinuring din kami parang tunay na mga anak. Sa aking mahal na asawa, salamat sa pagtitiyagang alagaan ng mama, lalo na sa mga panahong wala kami ng kuya. Salamat kahit nakikita ko na nahihirapan ka. Kinaya mo at sa hanggang huling hininga ng mama, pinakita mo sa amin kung paano mo gustong subukang i-revive ang mama. Sa aming anak, salamat na sa pagpapasaya at katuwang ng mama mo sa pag-aalaga sa lola mo. Salamat, isa ka sa naging source ng kaligayahan at lakas ng lola mo. Sa aking mahal na kapatid, Kuya Pong, alam kong sobrang nahihirapan at nasasaktan ka kasi kahit gaano mo kagustong makauwi at makita ang papa sa kauli-ulihan. Pagkakataon ay hindi mo ginawa dahil nagsakripisyo ka para lang hindi tayo ganun mahirapan. Kasi dalawa lang tayong magkapatid. Maraming salamat, Kuya, sa pagsasakripisyo mo at pagtitiis dyan sa malayo para lang ibigay mo sa amin lagi kung ano man ang makakapagpasaya at makakapagpabuti sa amin, lalo sa ating mahal na ina. Salamat sa pagtayong ama ng ating pamilya. Sa napakahabang panahon, mahal na mahal kita, aking kapatid. Alam ko kung nasaan man ang ating ina ngayon, masayang-masaya siya. Kasi pinusok din tayo ng pagmamahal at laging pinapasaya. Lalo na ng ating ina hanggang sa kahuli-huli ang hininga niya. Mahirap man kasi na nawalan tayo magkapatid na nagtutulungan, nagdadamayan, nagmamahalan. Gusto ko lagi mong tatandaan, Kuya, na mahal kita. At proud na proud ako na ikaw ang naging kuya ko. Maraming salamat sa iyo, Kuya. At sa aking mahal na ina, Mama, mahal na mahal kita. Mahal na mahal ka ng aking kapatid mo, pamangkin mo, ng mga anak mo. Kuya at ako at si Joy, mahal na mahal ka din ang apo mong si Antoinette. Salamat, Mama, sa lahat. Simula pa man ng bata pa ako, nakita ko lahat ng paghihirap mo, ay taguhin mo lang kami ng kuya ko. Lahat ng hirap na pagod sa trabaho tinis mo, ginawa mo ng umaga at gabi sa pagtatrabaho para lang kumita ka ng malaki-laki para tuwing sahod mo. Masisiguro mo na mapapakain mo kami na lechon manok. Kuya ko, kahit pa man, napasimple ng buhay natin doon. Lagi mas sinisigurado na may taguhin mo kami pagkapatid. At masisigurado masaya. Lagi ang aming Pasko, birthday, o kung ano mas mahalagang okasyon. Gusto mo laging makitang masaya at mabili ang lahat ng gusto namin. Kahit pa man hindi mo nakakain ng masasarap na pagkain nun, kahit lumaki kaming walang ama, lagi mo sinisigurado hindi kami magugutuman ng kuya. At lahat sinikap mo, makapagtapos kami magkapatid at matubad ang lahat ng pangarap namin. Naalala ko noon, bata pa ako, para lang makapagtrabaho ang mama. Kasi kailangan niya kaming buhayin magkapatid. Dinadala lang niya ako sa trabaho niya. Nakita ko kung paano niya gawing umaga ang gabi at tiniis lahat ng pagod, hirap. Kaya siguro nagkasakit ng Parkinson ang aking ina. Mama, sana napasaya ka namin hanggang sa uli. Alam mo na, hindi kami magiging matagumpay na magkapatid kung hindi dahil sa iyo. Sa pagsisikap at sakripisyo mo. Salamat sa lahat ng pagmamahal mo sa amin, magkapatid. At kahit man lang ako'y magkapamilya na,
Lagi mo pinararamdam kung gaano mo kami kamahal. Lalo na sa akong muna siya. Salamat, Ma, sa pagmamahal at pag-aalaga mo. At pagtanggap po sa aking mag-ina, lalo na sa aming mahal na anak. Maraming salamat din po sa pagturo palagi sa aming magkapatid kung paano kami dapat magmahalan, pagtulungan. Salamat, Mama. Mahal na mahal ka namin, Mama. Panalangin ko na masaya ka na palagi dyan kasama ang ating tagapaglikha, ating Panginoong Diyos. Maraming salamat, Mama. Proud na proud ako at pinagpapasalamat ko sa Diyos na ikaw ang naging ina ko. Hanggang sa muli, Mama, I love you. I love you, Ma. Sorry po. Thank you for visiting my mom. Mamahal sa amin. Thank you. I love you. So tired of the straight line, and everywhere you turn, there's vultures and thieves at your back. The storm keeps on twisting. You keep on building the lies that you make up for all that you lack. It don't make no difference. Escape one last time. It's easier to believe in this sweet madness, all this glorious sadness that brings me to my knees. In the arms of the angel, fly away from here, from this dark, cold hotel room, and the endlessness that you fear. You are pulled from the wreckage of your silent reverie. You're in the arms of the angel. May you find some comfort here. You're in the arms of the angel. May you find Kasi tayo sa pagninilay natin, ano bang mangyayari sa buhay natin ngayon? Yun lang yung magandang tanong. Ang Ama ba? Ang Diyos ba? Na sinusunod ko? O baka mamaya sinunod lang natin yung hilig natin, gusto natin, o yung mainam sa atin, o yung utos sa atin. Sa alang-alang natin, ano yung sa loobin ng Diyos. At yun yung mahalaga. Na sa anumang gagawin natin ang pagpapasya, ang lagi nating sinaalang-alang ay, ito ba? Kalugod-lugod sa Diyos. closer to me. I'm tired and I'm weak, and every breath within me is longing just to be closer to you. And so I face the road ahead, 'cause I know there's no comparing to what's waiting at the end. So let the rain start falling where it will, and I will run through this valley just to climb to that hill. And if they ask why I'm smiling after all I've been through, 'cause I'm just a day closer to you.
closer to me. I hear you whisper. Magandang tanghali po. Una sa pamilya ng Acton, Arcelia, taga Tolentino, at sa side namin, Kabero, Ella Joy, mga kasas, maraming pasalamat sa inyo. At lahat ng nandito ngayon na dumamay at nakiramay, umarga ng malasakit, ng kalungkutan ng pamilya nila, sa kanipong, at sa pamilya ko, at sa naging pamilya ni Cardi. Sana, puso sa puso, ang pakikiramay niyo sa pamilya namin. Nagpapasalamat ako. Ngayon sasabihin ko yung lahat. Lahat ng nakaraan na yun. Nagpapasalamat ako sa namatay sa naiwan niya sa akin. Na habang buhay, nasa akin, naiwan. Sa dalawa niyang anak. Na nilikha ng Diyos para sa akin. Sa daan, binigay ng daan para sa namatay si Ophelia. Una si Pong, saka si Ram. Yun lang masasabi. Maraming salamat po. Si Joseph ako. Salamat po sa pagkikaramay niyo lahat na nandito ngayon. At saka kung mayroon man yung hindi nakakarating, salamat po. Yun lang. Pinamahal ko kayong lahat, lalo na sa pamilya. Yung Ophelia. Salamat po. Thank you. Saka gusto ko po magsalita rin sa si Cardi. Kasi naging parte ng buhay niya yun. Ako isang tao na hindi ako marami sa parte ng pagmamahal. Dahil ang pagmamahal, nagmula sa itaas. Maging sino ka man, maging ano man ang religion mo, dito sa mundo, iisa lang siya naglalang sa atin. Maraming salamat po. Cardi, hiningay ko sa'yo. Sana pumunta ka rin, magsalita ka rin. Wala siya? Kung siguro kayo maririnig ko yung sinasabi ko sa'yo, mahal ko kayong lahat, mga kapatid, pati yung lahat ng pamilya ng Tolentino, na Sumbilay, lahat na Acton, Arcel, kay Katita, maraming pong salamat. Pamilya dito ay sa lugar imbahan. Kaya nagpasalamat ang malaki kaya tikot-tikot na dito dahil sa nagpunta na nangyari sa labo. Ngayon, lalo na sa mga pamilya na isunod yung lawan yung Nagpapasalamat po ako sa lahat ng grupa at nagmamahal sa aking kapatid. Kung ano man po ang mga nalalaman, gusto lang po ang bahala. Gusto ako nagpapasalamat sa patuloy na nakiramay sa aking kapatid. Nakinuha na ng ating Panginoon. Maraming salamat po sa inyong lahat. Patuloy na sumuporta sa aking kapatid, kay Ram, kay Joy, na patuloy na gumabay sa aking kapatid. Thank you sa iyo, Joy. Ikaw ang kasama ng aking kapatid. Maraming salamat sa iyo. At ganoon din po sa paglagat ng aking kapatid dito sa kanyang pinagaan sa aking mga pamangkin na patuloy na kasama namin sumuporta sa aking kapatid gabi-gabi. Thank you sa inyo lahat. Maraming salamat po.
At gusto kong pinagpapasalamat sa ating Panginoon na ang ating kapatid ay nasa piling na niya. Thank you, kapatid, kung ikaw ay nabubuhay. At patuloy na magpagintod ka rin sa Panginoon. Kaya ngayon po ay nagpapasalamat po ako na talagang ang aking kapatid ay kapiling na ng ating Panginoon. Magandang umaga po sa ating lahat. Say although my life is fading, a new one will begin closer to you. And I know I'm not alone, 'cause I can hear you in the distance, saying you are nearly home. So let the rain start falling where it will, and I will run through this valley just to climb to that hill. And if they ask why I'm dancing, though my days may be few, it's 'cause I'm just a day closer to you. Closer to me. You're in the laughter and the tears of the ones I leave behind me, who have prayed me through the years. Closer to you, when I know it won't be long till you're running down the pathway just to take me in your arms. So let the rain start falling where it will, and I will run through this valley just to climb to that hill. And if they ask why I'm singing, though my life's almost through, it's 'cause I'm just a day closer. I'm just a day closer. I'm just a day closer to you. Oh, you. I'm sorry that I left you. I know you feel alone, but God told me that He needed me. He called me to come home in what seemed to be an instant, in the twinkling of an eye. Lahat po tayo mga kapatid ay darating sa pagkakataon na mamamatay. Ano po? Wala pong tao na hindi makakaranas ng kamatayan. Ang tanong, kapag ka po ba tayo ay namatay, kapakinabangan pa rin ba ang pagkamatay natin? O kapamakan? Ano po? Kapakinabangan kung sa langit po tayo mapupunta. Kapahamakan, kalugihan, kapag ka po hindi tayo sa langit napunta. Ang sabi po doon sa Juan chapter 14 verse 6, ako ang daan, ako ang buhay, at ako ang katotohanan. Walang makaparoroon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. So yan po, maging malinaw po sa atin yan. Walang makaparoroon sa Ama, sa kaharian ng Diyos, kundi sa pamamagitan ni Jesucristo. Huwag po tayong mag-aakala na dahil tayo ay mabubuting tao naman, sa langit po tayo mapupunta. Ano po? Hindi po natin kayang gawin ang kaligtasan. Walang makapagliligtas sa atin, kundi si Jesucristo lamang. Sa pamamagitan po ng pananampalataya natin sa Kanya.
ilapit mo ako, Diyos sa iyo, kahit bigat ng krus, babatiin ko ang aking awitin ay di magbabago. Ilapit mo ako, Diyos sa iyo. Spend all your time waiting for that second chance, for a break that would make it okay. There's always some reason to feel not good enough, and it's hard at the end of the day. I need some distraction. Oh, beautiful release. Memories seep from my veins. It may be empty, or weightless, and maybe find some peace tonight. In the arms of the angels, fly Sapagkat para sa akin si Kristo ang buhay, at dahil dito ay pakinabang ang kamatayan. So tired of the straight line, and everywhere you turn, these vultures and thieves at your back. Storm keeps on twisting, keep on building lies that you make up for all that you lack. Don't make no difference. Escape one last time. It's easier to believe in this sweet madness, all this glorious sadness that brings me to my knees. In the arms of the angels, from this